Dito lang sa Ang latest happenings at trending Match sa Pagod Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kamusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Bukas ay swell day kaya I'm sure excited na kayo pero napakainit po ng panahon ay kahapon po na-record po ang highest heat index sa 47 degree kahapon na-record po ang highest heat index sa 47 degrees Celsius. Naitala ito sa Hinatuan, Surigao del Sur, sa Butuan City, sa Agusan del Norte. Dito po sa Naiya, dito po sa Pasay City, naitala po sa 43 degrees Celsius ang temperatura. Sa Science Garden sa Quezon City, 42 degrees Celsius. Usapang Legal. Actually, sa history po ng Pilipinas, naitala po ang pinakamainit na temperatura sa 60 degrees Celsius. Hulaan nyo kung kailan. No? Noon pong August 14, 2023, ito po ay naitalang pinakamainit sa Kasiguran, Aurora. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Nora Abordo dyan sa Aurora. No? Pero kagabi po, dahil sa mga pangyayari dito sa ating silingan, sa ating kapitbahay, dito po sa Senado, parang nalagpasan. Para pong nalagpasan ang 60 degrees Celsius na init noong August 14, 2023. Yun literal. Ito kagabi, ibang klaseng init po. No? Ang naranasan natin ng buong sambayanan dahil ito po ay nagdulot ng pagkapuyat sa napakaraming taga-media. No? Diyan po ninyo makikita talaga yung diferensya o pagkakaiba ng totoong journalist sa mga vloggers. Dahil kapag ka po mga ora de peligro, mga delikadong sitwasyon, mga puyatan na hindi for fun, dyan po ninyo maaasahan ang mga totoong journalist. No? Hindi lang po yung dito sa DZRH, kundi mga nasa ibang network. Dyan ang pinagkaiba po. Kaya iba pa rin ang mainstream media. Usapang Legal. Kagabi po niyanig ang Senado ng sunod-sunod na putok ng baril at tensyon na nagresulta sa lockdown sa buong gusali at nagumpisa po ang gulo matapos ang ulat at Facebook Live ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may banta ng pag-aresto sa kanya sa loob mismo ng Senado. At sa gitna po ng tensyon, umangalingaw-ngaw ang putok ng baril sa ikalawang palapag, second floor. No? At mariin namang itinanggi ng National Bureau of Investigation na meron silang assault operation o tangkang pag-aresto sa Bato. Wala pong naiulat na nasugatan at ongoing po ang investigation ng mga otoridad at maging ang Pangulo po mismo ang nag-utos ng investigasyon. Usapang Legal. At lahat po ng ito, iisa lang po ang pinag-uugatan. Ang Bato. Ang pag-iwas po ni Bato, Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inisyu ng ICC. Kayo po ba? Ano po ba ang masasabi ninyo sa mga pangyayari kagabi? Kayo ba ay natuwa, nainis? Ano po ba ang stand ninyo? Dapat na bang sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa dahil buong institusyon po ang nadadamay? When supposedly, this is a personal matter kay Senator Bato de la Rosa. Usapang Legal. So, lahat po ng ito ay isa lang ang pinag-uugatan, ang pag-iwas ng Bato sa warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito pong episode na ito ay hindi po
para sa nasaan ang bato. Dahil hindi naman po ako si Darna at hindi din naman po si Ding ang aking kinakausap, no? So pero tonight, minabuti ko pong magsama ngayon ng isang eksperto sa batas para talakayin ang ilang mga legal issues, ano, dahil hindi naman po ako constitutionalist. Bagaman at medyo pumasa naman po ako sa sa bar exams at pumasa po, medyo okay naman po ang grado ko sa constitutional law sa law school at maging sa bar exams, no, pero hindi ko po strength dahil ang area of practice ko po naman properties, ano, so hindi po ako magmamarunong bagamat yung mga basic principles kahit papaano kagaya ng mga ibang abogado alam ko rin naman po, no, pero again admitted naman po natin ang ating strengths and weaknesses. Usapang Legal. Maya-maya po tatawagan po natin, no, ang ating resource person. Pero in the meantime, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sagutin po ninyo ako, dapat na bang sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa para maiwasan na ang gulo? Yan. Ano po ba ang inyong opinyon? Wala pong tama at maling opinyon, ha, basta po ang ang pundasyon, no, ang pundasyon ng ating opinion ay ang katotohanan, ang facts, no, hindi po yung fake news. Bahagi na rin po ng ating ng ating drive, ng ating advokasya ang bigyang daan ang yun pong pagpapalaganap hindi ng fake news kundi mga tamang impormasyon para ang ating pong publiko, mga tagapakinig, ay guided sa kanilang sa ating mga opinion. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia, Felix Falcotelo, dyan sa Basay, Samar. Tama po ba ako? Basay ba ang tawag doon? Baka mali, kung mali po ako, i-correct me, ha? Magandang gabi po sa inyo, Angelina Palekbar. Naku, yung BNP. Hindi ko alam kung ano yung pangalan mo dahil in characters. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Walang absent ito, Felix Falcotelo, sabi niya, dapat sumuko na lang si Senator De La Rosa, sabi ni Felix Falcotelo. Magandang gabi, Miss Joy Garimbao, Grace Recta, Maya Bell, Yvette Escueta, Irene Almodovar, na nanonood sa atin dyan sa Parang, Grand Valley, Angono, Rizal. Yung iba pa pong mga nanonood, ipadala lang po ang inyong opinion kung dapat ba o hindi dapat na sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, dapat harapin at sagutin ang kaso ni Mr. Bato. Si Phil Barbie, good evening din po sa inyo. Si maraming iba pa na nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Melvin Letrodo, Boy Karate TV, magandang gabi. Paul Miranda at yung iba pang mga nanonood sa atin. Grace Recta, dapat sumuko na si Bato. If he is innocent, why did he go into hiding during the past months? Yun ang opinion ni Ma'am Grace Recta. Ayan, sabi ni Gael, waiting pa ata sila sa court order. May 72 hours na binigay ng Supreme Court para sumagot both sides. Sabi niya, naniniwala ba kayo sa warrant daw ng ICC na si Trillanos ang may dala? Kalokohan, walang warrant galing sa Korte ng Pilipinas kaya hindi pwedeng arestuhin si Bato, sabi ni Nathan Chavez. Usapang Legal. Ayan, so maya-maya po sa atin pong pagbabalik, makakasama po natin isang batikang abogado. At syempre, expertise po niya ito. Madalas na nai-interview mula sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Yan po ang aantabayan natin sa atin pong pagbabalik. Sabi ni Phil Barbie, ang pag-ilag ay manifestation of guilt. Sabi ni Phil Barbie, si Rodel Garana, sumuko na lang. Yung mga opinion po ninyo, again, wala pong mali at tamang opinion. Kinukuha ko po ang bulso ng ating mga tagapakinig at babasahin po natin yan sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.
Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ito pong si Joel Mangasip. Again, meron po tayong question sa ating mga tagapakinig. Paramdam po kayo, no? Tita Ami, sagutin mo nga ito. Senat Dos Cathy, sagutin nyo nga ito. Miss Salvin Ida Pading, sagutin nyo to. Dapat ba na sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa matapos na lumabas ang ICC arrest warrant? Ang sabi po ni Joel Mangasip na nanonood sa atin sa Melbourne, Australia, dapat sumuko na siya dahil dati pa siya naghahamon na arestuhin siya. Puro mga payaso ang nasa politics natin, sabi ni Joel Mangasip. Sabi ni Benji Vicente, dapat pa sumuko na at harapin niya ang kaso niya. Marilyn Tison, okay naman sumuko, basta dito po siya ikukulong sa Pilipinas. Usapang Legal. Ano po ba ang stand ng ating mga kababayan? Sabi ni Didith, igalang po natin ang Supreme Court kung sa kanila galing ang warrant of arrest at hindi ang banyagang batas. Wala po siyang susukuan kasi wala naman pong warrant of arrest na ibababa ang Supreme Court. Usapang Legal. Meron pong nagsasabi dito, sabi ni Gael Enriquez, aantayin daw niya or titingnan daw niya ang magiging desisyon ng Supreme Court doon sa TRO na hinihiling ni Senator Bato de la Rosa. Dahil doon po sa bagong kumbaga ay order ng Supreme Court, hinihingan po ay pinag-uutos po ng Supreme Court ang respondent na sumagot doon sa urgent omnibus motion ni Senator Bato de la Rosa para pigilin yung pag-i-implement ng warrant of arrest na inisyu ng
na-inisyo ng International Court of Justice. Usapang Legal. So normal po ba ito, no? May marami po kasing pagkakataon, no, na ang Supreme Court or ang korte ay hindi na nanghihingi ng komento, no, na hindi na nanghihingi ng komento mula doon sa respondents. Immediately nag-i-issue po sila ng TRO, Temporary Restraining Order, o pinipigilan ang isang nagbabantang pangyayari, nakaambang pangyayari kapag po ganito. Although sa bago pong order ng Korte Suprema, binigyan po ng 72, tama ba ang Tagalog ko, sa 72 72 hours ang respondents para sumagot. Usapang Legal. Anyway, again po, no, minabuti ko pong magsama ngayon ng isang eksperto sa batas para talakayin ang ilang mga legal issues na may kaugnayan sa mga kaganapan dyan sa Senado kagabi at nitong mga nagdaang araw. Isa pong constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, kung saan po ako miyembro. Makakasama po natin tonight, Attorney Domingo Cayosa. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cayosa. Good evening, Attorney. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating tonight. Gusto ko pong malaman, diretso na tayo, Attorney Cayosa, gusto ko pong malaman, nasubaybayan po ba ninyo yung mga pangyayari kagabi dyan sa Senado? Opo, na basa at saka napanood naman natin ang karamihan dun sa mga live coverage dun sa madramang gabi sa kasaysayan ng Senado. Ano po ba ang inyong naging reaksyon dito? Of course, nalulungkot tayo bilang abogado kasi yung Senado, yan ay isang sangay na gobyerno gumagawa ng batas, mga mambabatas. So kung nagkakagulo sila o nagkakagulo dun sa bahay nila, of course, nakakalungkot kasi yung parang dyan mismo, magulo. Paano na kaya doon sa mga ordinaryong mga environment? Pangalawa, it is also very ironic na every now and then nakakarinig tayo ng mga sinasabi ng mga kagalang-galang na senador na wala na ho sa batas. At kanya-kanya na ho silang mga pronouncements, mga demands, o mga resolution na kung ihambing natin sa kataga o sa sinasabi ng batas o ng Constitution, talagang malayo na ho. So, sana sila yung nangungunang magpaliwanag ng batas, pero kung minsan ho, sila yung nangunguna rin na pinipilipit yung batas o kaya tahasang naghahayag ng kung ano-anong mga opinyon o kaya panawagan na wala na ho sa batas. At nakakagulo ho yan sa ating lipunan, sa ating mga kababayan. Ang atin pong Senate President ay isa ring abogado. Ano po yung pagtingin ninyo? Advantage po ba ito or disadvantage sa kasalukuyang sitwasyon? Well, advantage of course na abogado siya kasi dapat naman mas maalam siya sa batas kumpara dun sa ibang mga miyembro ng Senado. Maintindihan natin yung mga galing sa ibang profesyon. At kung minsan talagang mali-mali yung mga pinagsasabi nila, pero inaasahan naman sana natin ng ating mga kabarong abogado, at least yung sinasabi nila may nagbabasehan sa batas, sa konstitusyon o kaya sa jurisprudence. Kagabi po, Attorney Cayosa, ay nagkaroon ng gulo, no? So, ang sinasabi po nila ay bawal mag-aresto sa Senado. Tama po ba ito? Kung ang ating tinutukoy yung kaso ni Senator Bato de la Rosa, ang kaso ho niya is crimes against humanity. Ang penalty ho dyan umaabot ng capital punishment, yung life imprisonment. Ang exempted lang ho, o temporarily exempted from arrest, kahit may warrant of arrest, ay yung mga mambabatas kung sakasakaling may sesyon ang Senado o kaya ng Kongreso, at ang penalty o parusa na maaaring ipataw dun sa kasong hinaharap nila is 6 years imprisonment or lower. Yung kasong crimes against humanity ho, talagang mataas na uring krimen yan. So way beyond
yung threshold na nakasaad sa Konstitusyon at nakalagay din ho sa ating revised penal code. So, maling-mali ho yung paulit-ulit na sinasabi nila na hindi siya pwedeng arrestuin. Sa katotohanan ho, pwede sana siyang arrestuin. Pero nagbigay po ng assurance si Senator or si SP Alan Peter Cayetano tungkol sa protective custody ano. Ito po ba ay may legal na basehan? Tama po ba ang pagbibigay ng protective custody kay Senator Bato de la Rosa, although parang wala na po itong kumbaga since ang sinasabi ay wala na si Senator Bato de la Rosa sa premises ng Senado. Ito tama po ba itong pagbibigay ng protective custody at kailan lamang po ba maaaring gamitin ito ng Senado? Binasa ko ho lahat ng rules ng Senado at pati yung kanilang mga tradisyon. Yung protective custody ho, ginagamit lang ho dyan dun sa mga resource person nila, mga witnesses nila, kung sakasakaling ito ay kinakailangang protektahan para hindi matakot magsabi ng totoo o para mapangalagaan ang kanyang safety and security habang nagiging resource person siya o witness sa pag-iimbestiga in aid of legislation. Hindi ho ito pwede yung protective custody na poproteksyonan mo yung kabaro mong senador. I-shield mo siya from service of a validly issued warrant of arrest. So, parang gawa-gawa lang ko nila yun, nakataga, to justify siguro yung kanilang pinagpipilitan na hindi pwedeng arrestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado na hindi ho naman totoo. Wala hong basehan sa batas. Ang sinasabi po ni Senator ni SP Alan Peter Cayetano, i-recognize lamang po niya ang warrant of arrest coming from the Philippine courts. Now, the next question is, kailangan po ba talaga na dumaan sa mga korte ng sa korte ng Pilipinas itong warrant of arrest na inisyo ng ICC? Sa tingin ko ho, ay hindi kinakailangang dadaan yan. Sapagkat malinaw naman ho yung Republic Act 9851, yung local law na ginawa ng ating Kongreso ng 2009, na kung saan dinidefine ang crimes against humanity at nakalagay ho sa Section 17 doon, na kung sakasakaling merong isang Pilipino na nakasuhan o iniimbestigahan sa jurisdiction ng ICC, ay ang option ho ng gobyerno ng Pilipinas, pwedeng isurrender yan directly sa ICC. Wala hong nakalagay dun sa batas ngayon o implementing rules and regulations na kinakailangan dadan uli sa korte natin. Tandaan ho natin, ang ICC hindi ho ito ordinaryong local court ng anumang bansa. This is an institution by itself. It is internationally recognized. So, hindi na ho applicable yung sinasabi nila na extradition. Iba ho yung extradition, ibahin natin yan sa mga local courts in foreign countries, ibahin natin sa international tribunal kagaya ng ICC na dinirecognize mismo ng ating local na batas. So in essence, Attorney Cayosa, hindi po maituturing na foreign court itong International Criminal Court. Tama po ba ang pagtingin ko dito? Yung ang mas appropriate na katagad yan is International Tribunal. Kung saan? Kasi yung tawag ho dun sa yung pag merong extradition treaty ang dalawang estado, dalawang gobyerno, ang tinutukoy doon is a government-to-government, state-to-state agreement, at ang tinutukoy nila yung mga local domestic court ng magkabilang panig. Di ba alam naman natin na hindi automatic nakikilalanin ng ating jurisdiction yung mga local courts ng ibang bansa kasi hindi nga natin alam whether or not they exist, sino ba ang juez dyan, walang judicial notice doon. Kaya nga, dun sa maraming extradition treaty, yung 16 or 17 extradition treaty natin, and many other extradition treaty,
para nakakasiguro, linalagay ng agreeing countries na kung merong palabasin na warrant of arrest, yung korte nyo dyan, bigyan nyo kami ng pagkakataon na i-check na talagang nanggaling sa inyo, yung korte na yan, talagang korte nyo, at itong akusado na napangalanan, yung talagang akusado dyan, para sinecheck lang. That's the purpose. Kasi Pero- hindi naman alam lahat yung mga... Pero yung ICC, kilala ko yung buong mundo. Yes, So there's no need for that kind of local intervention. Yun po yung sinasabi para sa ating mga tagapakinig, yun po yung sinasabi, yun po yung kahulugan ng tinatawag na judicial notice. Ayan. So tinanong ko po ito kung ito ay isang foreign court kasi kung considered na foreign court ang ICC, then saka pa lamang po mag-a-apply itong tinatawag na extradition. Tama po ba ang Tama aking po. pagkaintindi? Yan. Tama ho. At yun nga hindi ho yan, ang kausap na sa ICC, hindi ho yung bilateral country to country. It's an international convention. At kahit na yung isa din kasing paulit-ulit nilang sinasabi, attorneys, nag-withdraw na tayo dyan noong panahon ni Digong, hindi dapat wala ng jurisdiction. Paulit-ulit naman natin pinapaliwanag sa taong bayan na meron naman yung provision doon tungkol sa residual jurisdiction and residual responsibility of state parties na nag-withdraw na to cooperate with respect to those cases na nauna ng nag-acquire ng jurisdiction at iniimbestigahan o kaya dinilitis bago nag-withdraw ang isang bansa. Yun ho ang kaso ni na President Digong, sina Bato, at iba pang mga co-perpetrators. Attorney Coyosa, meron pong motion itong grupo ni Senator Bato de la Rosa para sa TRO or temporary restraining order para pigilan ang i-implement nitong arrest warrant mula sa ICC. Ano po ang susunod na mga pangyayari dito considering na meron pong 72-hour kumbaga ay binibigyan ng 72 hours ang other party, ang side ng gobyerno para po sagutin or magkomento dito sa motion na ito ni Senator Bato de la Rosa. Bago po mag-lapse yung 72 hours na ito, ibig po bang sabihin wala or hindi maaaring mag-implement ng warrant of arrest ang ating mga alagad ng batas? Pwede pa rin ho. Kasi wala namang temporary restraining order. Kasi the mere fact na nag-issue ang korte ng order na to comment or even to answer yung respondent, kung wala hong TRO, yung obligasyon at kapangyarihan ng executive branch na ipatupad ang validly issued warrant of arrest by an international tribunal in accordance with our local law and our residual responsibility after we withdrew, nandun pa rin ho. It is only a TRO and eventually a injunction kung granted yung petition na pwedeng ihinto ang gobyerno. So, wala hong TRO. At saka alam mo, Tony, hindi ho bago ito Nung hinuli si Presidente Digong, tumakbo din ang kanyang kapamilya sa Supreme Court. Diba? Hindi rin nag-issue ng TRO sa Supreme Court. Diba? Pinagalitan pa yung isang abogado na gumawa ng fake news na meron na daw TRO. It's a vain and futile attempt na patigilin yung pagdala sa Hague kay President Digong. So, patagal na ho yun. Kung sabihin ng Supreme Court, maling-mali yung pangyayari, walang kababas-basehan yung ginawang pag-aresto kanya at pagdala sa The Hague diretso, di pa ang ginagawa ng Supreme Court kahit tapos na, kahit moot and academic, naglalabas pa rin ng desisyon para i-correct, para sa susunod alam na gagawin. Hindi tumahimik ang Supreme Court Kaya nga po Ang ating interpretation dyan, hayaan na lang natin kasi pwede naman, hindi naman illegal yun. Paalala din natin, dismiss pa lang itong warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, tumakbo na siya sa Supreme Court. Yes. Humingi din ng TRO, di ba? Hindi rin pinansin. So, kung isa ng Supreme Court, hindi naman kinakailangan magsalita para malaman mo ang ibig sabihin. Bakit? Kasi kung hindi yan
kung talagang walang kabase-basehan, kaagad mag-issue yan ng TRO eh. Mhm. Eh hindi nga. So ibig sabihin, yung pine-question, pwedeng ituloy para hindi maantala habang dinidinig. So the mere fact na ngayon hindi rin nag-issue is a signal already. Of course, it's not 100% sure. Apa. Pero meron ng indication na may basehan naman itong ginagawa ng executive branch at meron ding perception of regularity of official functions. So yun ang nananaig ngayon. Walang epekto ho yung order to comment. Hindi ini-stay o hindi pinapapigil yung ng kwad ng mga yung pag-serve ng warrant. No. Attorney Coyosa, what will happen if subsequent halimbawa po kung sakasakaling maaresto si Senator Bato de la Rosa and subsequently mag-issue ng TRO ang Supreme Court? Ano po ang magiging scenario na susunod? Well, kung naaresto na ho yan, no? Naaresto na at nadala na sa dahig, useless na ho yung TRO. Alam naman natin yan. At TRO is only effective kung hindi pa nangyayari kaya nga restraining order. Yes. So ang kinakailangan yan, uutusan na ibalik. Ang problema, kung may jurisdiction naman yung ICC, hindi yan papayagan ng ICC. Hindi naman under the Supreme Court yung ICC. It's an international tribunal. So ito rin, maganda rin na tatalakayan ng attorney para dapat ang panawagan din natin sa Supreme Court. They are the court of last resort. Eh, hanggat hindi sila nagdidesisyon, pwedeng pabola-bola yung taong bayan. Kanya-kanyang mga diskusyon na, di ho ba? Kaya nga po As soon as possible, decision na ang dami na ho kasing mga mahahalagang kaso na nag-dribble-dribble din sa Supreme Court. Eh, hindi maganda. That's a disservice to the Republic. And I think it's the duty of the justices of the Supreme Court na itong mga ganitong importanteng issue, huwag nilang patagalin. Kasi nga ho, dahil pinapatagal nila, nagkakaroon ng kanya-kanyang paduda. Depende na sa lakas ng propaganda, napapaniwala nila yung mga ibang tao. So ang susi po talaga dito ay ang Korte Suprema? Opo, di ho ba? Halimbawa, yung kaso tungkol, ano ba yung session days? Yes. Iba nila. Tapos, siyempre, yung mga congressman, Supreme Court, pwede ho ba i-clarify nyo para magsigurado na hindi na naman ito mapapasunod sa one-year rule, di ba? Yung one-year bar rule sa impeachment. Bagot bang Supreme Court? Hindi. So, nakakatulong ho ba yun? Unfortunately, palagi tayong takot na magsalita para i-remind ng Supreme Court. But we have to understand, members, they are also public officials equally accountable as any politician, as any bureaucrat. Wala hong gods in Padre Faura na hindi pwede natin sitahin. Kung minsan, nakakalimutan natin, para bang pag dumating na sa korte, parang case closed na yan, tapos na yung issue, when in fact, magugulantag lang tayo, ang daming mga kasong nadi-dismiss, nadi-dribble, nalilimutan na lang. Attorney, that feeds yung culture of impunity. Attorney Coyosa, in relation dun sa hindi pag-i-issue ng yung kung sakasakali magiging moot and academic na yung kung sakasakaling maaresto si Senator Bato at subsequently saka pa mag-issue ng TRO, no? It goes without saying na yun pong habeas corpus petition ng I think it's Kitty Duterte po, yung bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na din pong epekto ito para sa magiging moot and academic na din dahil wala namang kapangyarihan ang Pilipinas na kunin pa or sunduin pa si former President Rodrigo Duterte sa The Hague. Tama po ba ang pag-intindi ko? Tama ho. Kasi nandun na, so ano pang magagawa? Dapat yan kung talagang patingin ng Supreme Court mali, kaagad nilang sasabihin mali. Kasi, attorney, itong mga issue na ito, hindi naman factual issues di ba? Purely legal question. Matagal nang pinag-aawayan ito, kanya-kanyang propaganda, kanya-kanyang opinion. Lahat tayo, meron nang sinabi, mga experts, mga politicians, propagandists, pati nga vloggers, kung ano-ano sila sabi. Hindi nakakatulong
ng Supreme Court pabagal-bagal. Yes. Affects the rights, the substantive rights of petitioners and respondents, and it confuses, it adds to the confusion. To my mind, that's a great disservice to our country. So dapat ko naman, bilis-bilisan ng Supreme Court. Tama ho dapat yung justice delayed is Justice denied. denied. So, dapat ho tayo justice bilis, hindi justice tiis. Oh, I agree. Attorney Cayosa, para sa mga nagsasabing bakit pa kailangang dalhin sa ICC si Senator Bato or si President Duterte, umiiral naman ang mga korte ng Pilipinas. Ano po ang inyong tingin dito or legal na paliwanag dito? But naiintindihan natin yung sinabi. Totoo naman, gumagana lahat ng korte natin, wala namang problema. Pero with respect to the EJK cases, hindi gumagana. Hindi naman ang requirement ng complementarity, yung bang kinakailangan unwilling and unable yung gobyerno natin na investigahan, i-prosecute at parusahan kung sino may kagagawa ng EJK. Kasi yung EJK, murder talaga yan. So, hindi ho naman lahat ng klase ng kaso, lahat ng korte, hindi gumagana. Ang ibig lang sabihin ng complementarity, with respect to a certain class or kind of cases, talagang hindi umuusad. Totoo ho naman yun Mismo yung mga opisyal ng gobyerno, inaamin na tinatago ang record, tinatakot yung mga complainant, ginawala yung mga ebidensya, hindi iniimbestigahan. Sa tens of thousands na pinagpapatay, di ba ito normally homicide yan, and then defense respondent, self-defense, then siya ang mag-present ng ebidensya kaagad. Di ba ganun yun? Sana, meron bang ganun? Wala ko Meron siguro, pero kukonti. So, obvious, alam naman natin yan, na talagang hindi, at inibusan na wag kayong gumalaw. So, dahil nakita yan, at that point, nung nag-complain na yung mga kaanap ng mga biktima, dapat tunayan nila na gano'n nga. Kasi alam naman natin gano'n, hindi umusad, hindi binibigyan ng atensyon. Dahil nga naman, PNP ang pinaghihinalaan, yung mga DDS, mga tauhan ng dating Pangulo, parang state-sponsored ito, policy. Na-convince na ng ICC. Dahil yan, napilitang pumasok ang ICC. Hindi ho naman naghihipasok ang ICC sa isang bansa. Ayaw nila yun Pumapasok lang sila as a court of last resort. Pero, once you mag-acquire ng jurisdiction at sinimulan na yung trial, saka tayo mag-abot sandali. Inintuno niya yan kasi meron naman kaming kinakasuhan. Hindi na ko pwede yung gano'n. Hindi ho naman last digo. So, ganun uli kasi yung pinakahuling sinasabi nila dahil daw i-investigate ng CIDG, yung ibang kaso, di ba dapat ibalik na dito. Hindi ho ganun yung jurisdiction. It is, the jurisdiction is acquired at the time the complaint is filed. At kung napatunayan nila at that particular time na unwilling and unable ang gobyerno ng Pilipinas na panagutin yung mga nagsigawa ng EJK, yung Tokhang, talagang they acquire jurisdiction at hindi na ko yan matatanggal kung sakasakaling magbago tayo ng kaisipan at simulan na natin ihabol yung pag-iimbestiga of prosecution. So, yun ho ang explanation dyan para hindi ho malito ang taong bayan. Yung sa sinasabi na naman na bago na, hindi, nag-iimbestiga na ngayon Pagbagong administrasyon BBM, dapat balik na si Presidente Digong at wala ng mga warrant of arrest din sa perpetrators niya. So once sistema ng batas. Once mag-assume ng jurisdiction. So maidagdag ko lang may dalawang ang pagpasok po ng ICC ay una kung may jurisdiction sa sitwasyon kagaya ng mga yung mga committed crimes na pasok doon sa yung mga mabibigat talaga ng mga krimen, no? At pangalawa, hindi genuinely or hindi totoong na ipatutupad ng national system ang investigasyon at
prosecution. Yun po yung tinatawag na complementarity para sa ating mga tagapakinig. Pero Attorney Cayosa, how do you think this last night's kumbaga ay happening in the Senate? Paano po nito maaapektuhan yung kaso ni Senator De La Rosa sa ICC kung sakasakali man o kung meron mang epekto ito? Well, drama yan di ba? Parang mukhang hindi naman aksidente, mukhang kinano talaga nila. So ngayon, maganda na in-investigate. Dapat yan joint investigation, huwag lang yung Senado. At dapat transparent para makita natin kung sinong gumagawa ng drama for their own selfish or political or any other reason. No? At maaaring nakikita natin na epekto nito, hindi ito makakatulong sa kanya. Lalo na, halimbawa, kung siya ay ma-arrest o madala doon, karapatan naman niya mag-petition ng bail ulit, di ba? Paano yan? Paano siya bibigyan ng bail kung ganyan ang nangyayari na pag ibabalik yan sa Pilipinas, baka kukupin na naman siya ng kanyang kapwa senador, tatakas na naman siya. So, hindi nakakatulong yung sa kanya. I think, yung mga question ng ICC, kahit very objective mga yan, they still go by many of the settled principles, di ba, in evidence and in procedure, na kung ikaw ay hindi guilty, haharapin mo. Sasagutin mo lahat ng paratang, ihanda mo lahat ng ebidensya. Yung mga tumatakbo, yung mga nagtatago, yung iwas sa korte, is usually an indication na meron kang tinatago at baka meron kang kasalanan. Attorney Cayosa, last question dahil limited po ang oras natin, pero napakaganda po ng mga paliwanag ni Attorney Cayosa. Iba talaga kapag ka-eksperto ang nagpapaliwanag kasi pagka ako Attorney Cayosa medyo nangangamote po ako Ayun. Yun pong mangyayari po kasi, di ba, yung articles of impeachment ay naisampa na sa Senado. Kung sakasakali po na magtuloy-tuloy pa ito, recognized po ba or pinapayagan po ba ng batas o may basihan po ba yung online yung voting sa pamamagitan ng or hindi walang physical appearance on the part of Senator Bato de la Rosa kung sakasakali? Wala akong nabasa na doon sa rules ng impeachment court na pwede yun. At kung maniniwala tayo doon sa sinabi ni Senator Cayetano, siya ang pinuno ngayon ng Senado, ang consensus daw ng 13 na majority, wag na paguhin. So, hindi ko pwede yun. Kung absent ka, hindi ka pwede mag-argumento, hindi ka pwedeng bumoto, hindi ka pwedeng mag-participate. Wala akong nakita dun sa rules nila na online participation. Pahabol na lang, sir, ulit, kung sakali pong maaresto sa Senator De La Rosa, how will this affect yung resulta ng impeachment kung sakasakali? How will it affect? Paano maapektuhan ito yung halimbawa magiging votation ng impeachment diyan sa laban kay VP Sara Duterte? Yung kahit absent kasi ang impeachment is 2/3 of all the members of the Senate. So, ibig sabihin, kahit wala ka doon, kahit absent ka, you're counted as one of the senators. Hindi ka pwedeng bumoto, pero doon sa pag-determine ng 2/3, kasama ka doon. So, ibig sabihin, favorable po ito, kung sakasakali, favorable pa din po ito sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Hindi ho naman siya madidihado dyan. Of course, kung nandyan siya at boboto siya pabor kay mas klaro yun. So, but still, ko-consider siya. So, ang threshold will remain the same kasi of all the members of the Senate, kasi ho yung 2/3. Okay. Maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa, sa pag-share ninyo ng inyong expertise. Sana sa susunod ma-interview ulit namin kayo. Hanggat tayo ho, may oras, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Basta hanggang sa batas lang po tayo, hindi tayo nag-prejudge, hindi tayo namumulitika. Okay. Thank you very much. Kaya nga gusto ko kaling sa IBP, ayoko nung identified sa
sa alinmang kampo eh. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyo, Attorney Domingo Cayasa. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Iba talaga magpaliwanag kapag ka-eksperto, napakalinaw. Ayan, so maganda po pala talaga pagka may sumasaklolo sa atin na eksperto. Hayaan nyo po, mas dadalasan ko pa kapag may mga ganitong usapin, yung mga relevant na issues, na lalo na kapag constitutional law ang involved, ay kukuha po ako ng mga resource persons na hindi identified sa alinmang kampo para din po yung mga tagapakinig natin na supporter ng ganito o supporter ng kabilang panig ay hindi nagsiselos at hindi ako inaaway. Ayan, napakalinaw po ng mga paliwanag ni Attorney Domingo Cayasa, isang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Mamaya po, bibigay ko sa inyo yung basihan kung bakit nga ba tayo nagko-cooperate or bakit nga ba tayo sumusunod sa mga ibang international laws, not necessarily yung tungkol doon sa Rome Statute, yung general na prinsipyo kung bakit tayo sumusunod sa mga international, yung mga treaties and mga agreements. Yan po at iba pa sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi sa iyo, Ramlaj Deski. Magandang gabi, Benny Vicente, Yarisita Atienza, Joseph Abelos, Marilyn Tizon, Alex Odaundo, Irene Almodovar, Beth Gray. Magandang gabi. Si Teresita Atienza, gayon din sa iyo, Klee 7469. Magandang gabi din sa iyo, Aunt May. Kay Nicoy, magandang gabi. At Gilbert, magandang gabi. Alex Ubaldo, magandang gabi. Joel Mangasap, yung mga iba pang mga mensahe ninyo, babasahin ko pa sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time... Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot.
Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Fagcon, amoy nakaka-joyful! Ni Rina Seco, Usapang Legal. Abay, may isang galit na galit sa akin dito eh. Galit na galit sa akin itong nagagalit itong si Alex Ubaldo. Nagagalit din sa akin itong, merong isang gigil na gigil sa akin all capital letter, si Raul Ramos. Galit na galit siya sa akin. Wag mo kayong lalapit dito ha, baka masapak ako dito kapag ka napalapit ako eh. Anyway, ang mga talakayan po natin, ang mga binanggit po ni Attorney Coyosa ay nakabatay sa mga probisyon ng batas. No? Hindi ko po sumusulput-sulput lamang po ako para sa ilang paglilinaw dahil gusto ko pong mapakinggan na natin pare-pareho ang ano ba yung sinasabi ng batas sa pananaw o pagbasa o pagtingin ng isang eksperto. Isa lang po ang maiaambag ko, no? Bakit ba tayo nakikipagtulungan sa mga
in general, no, not necessarily sa ICC or sa mga nakasaad sa Rome Statute. Oh, by the way, nag-take effect po yung pagkalas natin sa international sa Rome Statute noong May, if I'm not mistaken, na 2019. So ang sinasabi po, ang sinasaklaw nitong mga ang sinasaklaw noong mga kaso sa International Criminal Court ay yung mga action or mga ginawa, no, noon pong bago pa ang pagkalas natin sa ICC. Usapang Legal. Dahil hindi po automatic na mawawala kapag po yung kaso o mabuburا or mapapawalang walang bisa yung mga probisyon ng ating pinagkasunduan, no, sinang-ayunan nung tayo ay sumali doon sa Rome Statute. But anyway, ang basehan po ng kahit anumang mga pakikipagtulungan natin sa international community at yung mga prinsipyo ng international law, ayun pong Article 2 Section 2 ng ating saligang batas, yung state policies. Sabi po, yung Philippines, no, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So yung mga generally napagkakasunduan, yung mga prinsipyong napagkakasunduan ng mga bansa, no, kailangan din po kasi yung pakikipagkasunduan sa mga bansa para po hindi tayo nagigera, para maiwasan po ang mga alitan, para po ay nagkakaroon ng harmonious relationship ang mga bansa, no? At kaya dahil po dito, ito po ay ina-adapt natin bilang bahagi na din po ng mga batas ng ating bansa. Ito po ay bahagi ng ating saligang batas. Ayan. Yan. So, yung mga nanggigigil dyan, okay lang po yan. Pero wag pong masyadong gigil ha. Baka atakihin po kayo sa puso. Lalo pa na ma-stroke kayo, no? Napakainit na ho ng panahon at hindi na ho bagay magpakagalit. Tandaan lang po natin, ito po ay dapat may pakialam tayo at ang pakikialam natin, pagpapahayag ng ating saloobin ay nakabatay sa katotohanan. Ito pong mga kaso ni Senator Bato de la Rosa, ni President Duterte, kaso pa lamang, aligasyon, pagbibintang, akusasyon. Wala pa pong hatol at malalaman po natin ang hatol sa mga susunod na pagkakataon kapag umiral na ay nagtuloy-tuloy na po yung trial. Usapang Legal. Nick Reyes, Teresita Atienza, hindi ko nabasa po lahat, pero relax lang po kayo. Okay, magalit, baka kayo tatakihin, napakainit pa naman ng panahon. Anyway, naubos na po ang ating oras, pero hindi po mauubos ang oras matatapos ang programa na walang nananalo ng 500 pesos for tonight. Dahil may winner na po tayo sa ating Kring-Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Usapang Legal. Para sa 500 pesos, magkano tuloy? Ano po ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary this July 15. Magandang gabi po sa inyo. DZRH po. Okay, at kayo po si Romero po. Esplana. Okay, mula po sa Binangonan, Rizal. Parang fill in the blanks eh. Maraming salamat po at congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos. Ang tabayanan po wag niyo pong ibaba at kakausapin pa po kayo ng aming si Don Carlos Billionario. Ilan po munang, hindi na ilang paalala. Tapos na nga pala tayo. Ako pa mag-extend pa eh. Ang tabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Hindi ko na po nabasa lahat ha, pero babasahin ko po yan. Pero again, relax lang po kayo. Ako pa ang Panyera ng Bayan. It has been a fruitful week. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Hopefully, mas bayapa na ang political situation natin. Nakasama ko po tonight si Jeric. No, hindi si Jeric ito. Kanina si Jeric, di ba? Ikaw si Norman Moragan, mga taga DZRH TV at mga taga IT Department. Ako pa ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang
Legal. Usapang Legal.